Sa unang tingin, mapapangiti ka sa CCTV video na ito, kung saan ang daga tila yata nauhaw at dumiretso sa water dispenser para uminom. Pero kung tutuusin, may health concern ang ganitong pangyayari. Kinilabutan ako kinalabutan talaga ako. But I'm worried kasi baka mamaya sa bahay namin, hindi namin alam, nangyayari din to. Kaligtasan ng mga bata, yun lang po ang inaano ko dito. Kasi ang hirap po kasi baka magkasakit sila. Ano nga ba ang peligrong dala kapag makainom o makakain ng pagkain na kontaminado ng daga? Trending online ang wais na dagang ito na nakuna ng CCTV na pasimpleng pumuslit at uminom mismo sa isang office water dispenser. Matalino yung daga, naghanap talaga siya ng water source. So usually ang alam natin kapag kailangan nila ng water, nag-aano lang sila sa mga basins, mga ganun. Pero kung may makita silang ibang source, pwede nila lang kunin yung mga source ng for their food, for their water. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Kimberly Lee, ang daga may dalang peligro. Posible kasi itong may dalang sakit na kung tawagin ay zoonotic disease, kung saan ang impeksyon ay pupwedeng kumalat mula sa hayop papunta sa tao. Contaminated food or drink with rats, kasama doon yung mga typical yung sa Pilipinas, leptospirosis, and mga salmonella, including Nine typhoid or typhoid fever, pwedeng kasama sa mga contamination ng daga. Maari daw kasing makuha ang iba't ibang uri ng bakterya sa daga, gaya ng leptospirosis na pwedeng makuha mula sa ihi. Sa mga daga, usually kapag ihi, yun yung mas alam natin, yung sa leptospirosis. So yun yung kapag nadadapuan yung kapag may sugat, lilinisan ka agad yung sugat. Posibleng may dalang salmonella naman kung sa dumi. Sa dumi naman ng daga, doon po lalabas yung mga pwedeng ibang bakterya, including mga salmonella or pwedeng ibang bakterya na pwedeng makakos ng pagtatae or paglalagnat sa atin. Ang sakit mula sa daga, posibleng magdulot ng pagtatae, pagsusuka, lagnat, sakit sa kasukasuan at paninilaw ng balat. Paalala ni Doc, kung maaktuhan ang daga gaya sa video, agad na itapon ang pagkain o inuming kontaminado. Hindi na siyempre kainin yung food na alam nilang contaminated and liligpitin nila. And sa person naman, it's more for monitoring. So babantayan ng kahit anong sintomas, katulad ng paglalagnat, pagsusuka, pagtatae, or minsan paninilaw, sakit sa kasukasuan, kasama po yung mga sa babantayan. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, mayroong mga water dispensers na may takip ang kuhaan ng tubig. Para naman masiguro na malinis ang kakainin, siguraduhing nahugasan ito ng maigi. Panatilihin ding malinis ang paligid o di kay magkaroon ng buwan ng pest control. Kung madumi yung paligid, especially kung nakakakita na tayo ng dumi ng daga sa paligid, and kunyari kung naka-plastic, kung may mga kagat ng daga, yung mga containers, make sure lang po na malinis yung paligid na paglalagyan ng pagkain or inumin. Huwag pa kasi siguro dahil ang sakit po pwedeng sumulpot kahit sa ang sulok. Kaya siguraduhing malinis ang paligid para iwas sa daga at iwas din sa sakit.